Hello guys, ito pala yung ginagawa namin, yung grounding. Mula to sa grounding grid. Yan, nakakonektado siya. Ito pala yung yung grounding grid yung ginamit namin para hindi mayuyupi yung ground natin. Kaya pag disagra ang pinto, kailangan grounding grid. Punta tayo rito sa transformer side. Ito naman yung body ground niya. 70 square mm ang size niyan guys, ng laki ng kable. Tapos papunta tayo dito sa likod ng transformer side ulit. Mayroon din ditong isang grounding din siya, konektado din. Ang size din ng grounding natin yan is 70 square mm. Yung makita natin yan 70 square mm guys na kable ang kinabit natin dyan. Ginamit natin na pinakamin. Ito, papunta tayo sa grounding pit kung saan dito makikita ang grounding rod na nilubog natin. Bubuksan natin guys yung grounding pit. Yung grounding pit dyan, ititis mo sa grounding rod. Itis natin yung resistance ng ng grounding natin. Sa isa kong video pala guys, mayroon akong video dyan kung paano magkuha ng resistance ng grounding na pasado o bagsak. Ayan, grounding rod yan. Itong grounding rod, nakalubog yan. Ito yung natin, yan ang grounding pit. Gawa sa simento siya. Kaya nakalagay yung earth rod sa cover natin. Kaya malalaman kagad na dyan yung test point ng grounding natin. Dyan nakalubog ang grounding rod. Tapos kailangan pag maglagay kayo nyan, libilado sa lupa. Papunta tayo rito sa RMU o ring main unit na natin, grounding. Ito yung sa equipment nya. Ito yung pinaka grounding din ng equipment ng RMU natin. 70 square mm lahat yung guys, yung nakakabit na na cable sa equipment natin. Galing din yan sa grid, grounding grid. Tapos yan mga bus bar na yan. Yan, nakita nyo yung bus bar na yun. Yan, konektado din siya dyan sa pinaka kung saan nakatap yung ground natin sa equipment. Yan, ito yung natin, bus bar ng grounding. Yan. Tapos kailangan ito yung natin, yung transformer natin, yung natin, RMU is may body ground isa. Tapos papunta tayo rito dito ulit sa gate, sa kabilang gate, kabila yan. Wala pang bolt yan. Kailangan weldingan ng bolt yan. Kung saan dyan ikaw connect yung pinaka grounding din mula sa grid. Ito din mayroon din sa kabilang grounding grid para malambot, kasi kung ground din ang gamitin natin matigas, baka babaluktot. Maganda pa kasi guys, pa grounding grid yung gagamitin nyo sa jumper, banding jumper ng ground nyo para malambot siya. Tapos kisisin yung pintura para mag-connected ang natin, yung daloy ng ground natin. Yung sa ko pala guys, ito yung sa yung sa dulo ng video ko, ilalagay ko kung paano namin nilayout to. Ito pa rin yung isa, yung kung saan nilagay namin dyan. Kung saan may bisagra, lagyan nyo ng jumper na grounding braid din. Yan, kailangan yung bisagra yan guys. Yan, may awang, kaya nilagyan din namin doon. Kaya graba dito guys yung nakalagay, graba, para hindi tutubuan ng damo. Ganon yan sa mga substation o di sa mga transformer. Gamitin graba. Ito pala yung natin, yung body ground ng equipment, ng natin, panel, RMU. Makikita nyo naman
Tapos konektado din sa lahat yung ano natin, connected lahat yung guys ha. Konektado lahat yung ground natin dito sa poste ng ano natin ng gate. Tapos papunta tayo rito sa kabila. Yan. Diyan nakakonect din yung ano natin, yung grounding sa transformer yan guys, nasa yan ang ano support na transformer. Diyan nakakabit. Ito yung isa kong kasama, kinakabit niya na yung grounding braid. Kung saan ito pala yung panel. Mayroon din yung ano, yung pinaka LV panel. May ground din yan sa loob. Kaya lang hindi ko na binuksan. Ito yung isa kong kasama. Kaya kinakabit niya na yung ano, grounding braid din. Ay, konektado din mula sa grounding braid. Konektado ka sa grid ng ground ng ano natin. Sa pinaka bell copper na ano natin yan. Na ground. So guys, sa dulo pala ng video ko ilalagay ko yung ano, yung layout ng grounding, kung paano ni-layout ito. Ito pala yung ano guys, yung ginagawa namin na grounding. Napansin niyo sa video. Ito yung pinaka ano niya, connection niya. Ito, simula tayo sa grounding rod. Magpalubog ka muna, baon ka ng grounding rod. Kailangan nakalutang din ito para paglagay mo na concrete pit, matatakpan siya yung ano niya, yung pinaka test point niya. Ito yung test point natin na grounding rod para pag kumuha ng resistance ng value ng ano natin, grounding. Ito sa lupa sa nakalagay, sa kailangan nakabaon to sa mga 4 meters more than pa. Tapos ito yung kable na ito, bare copper ang tawag dito, yung hubad, wala sang isolation. Yan, ganun din dito, bare copper din. Tapos naka-connect ang ano natin. Bale yung size nito 70 square mm. Tapos naka-connect dito na yung mga ano natin, yung grounding natin na may balat. May balat sa yung stranded copper. Tapos ito siya yung tawag ng pag may kasi kayo dito may stop up, PVC stop up, kailangan nakalutang yung PVC stop up natin. Tapos ito siya pumunta sa dito, na-connect din yun dito sa isang panel natin, yung sa RMU panel natin, ring main unit ang ibig sabihin. Naka-connect sa dito, ito body ground, body ground din siya. Tapos ito equipment ground yan, 70 square mm din ito guys, stranded copper. Kailangan pagdating dito sa ano, sa unit natin, may balat na siya. Ganon din dito. Ito yung gate natin, ito yung gate ng kabuuan substation. Ito ay substation. Yan, substation ito guys. Kaya lang maliit lang siya. Tapos may gate ito, dito ko lang nilagay, pro kabuuan ito yung pang paano yan dito, buong gate niya ito dito. Tapos ito ay tinatawag, may makita kayo dito na ano, jumper. Ito naka-jumper sa grounding braid ang tawag nito. Ito grounding braid na banding jumper. Kailangan pag may disagra, lagyan nyo ng una-una dito sa nakakonect sa bare copper natin, yung ito nakabaon sa lupa to guys, yung bare copper natin. Tapos i-cold weld mo dito. Ibig sabihin ng cold weld, parang ano siya, dinugtong mo siya dito, yung parang may pulbura yan. Tapos parang winilding mo siya, kumbaga sa bakal winilding mo siya para hindi matanggal yung dinugtong natin na ano, papunta na sa equipment. Yan sa mga body ground ng panel natin. Yan, ito bell copper, grounding braid. Tapos dito grounding braid ka rin para mag-connect yung ano natin, konektado lahat sa buong gate tsaka buong panel. Tapos ito siya, pumunta din sa LV panel natin, nakakonect sa dito yung dalawang dalawang ground yan. LV panel yan mula sa dito sa
sa step down transformer natin pumunta dito yung kable. Yung sa isa kong video may ano ko yung diagram diyan kung paano ito lahat nag-connection. May connection to dito yung ring main unit, tsaka to step down transformer, to LV panel load side na papunta na sa consumer. Yan guys, ito tandaan nyo, bare copper, tapos ito tawag nito yung PVC stub up. Pag may nakalutang dyan, PVC stub up ang tawag dyan. 70 square mm ang size ng cable natin na grounding. Ang step down transformer natin is 400 to 20 volts. Ito siya, nakakonect siya sa body ground ng ano natin, ng RMU. Tapos ito sa equipment sa busbar na. Kasi magkukonek yan dito yung may magkukonek rito ng tatlong kable, yung ito ng supply ng RMU natin. RMU naman pumunta dito sa ano natin, sa transformer. Doon sa isa kong video may ano ako doon, may diagram ako dito kung paano ang diagram nito pumunta rito sa transformer, tapos step down transformer to LV panel. Ito yung makakita kayo ng cement ng ano, ng concrete pit kagaya nito, yan ang concrete pit. Tapos ito naman, yan ang grounding rod kagaya niyan, yan ang grounding rod. Tapos ito yung bell copper, yung tsura ng bell copper ng kable. Yan, ito guys, yan ang tsura ng bell copper natin na kable. Tapos ito yung grounding braid. Yan, ito yung grounding braid na ano natin na nilagay dito. Yan ang itsura niyan. Ito lang guys. Yan, ganyan din yan dito. PVC stub up din, bare copper. Napakahalaga yung buong grounding sa building man o sa planta. Kailangan ng lahat na may grounding, kasi ang grounding is siya ang nagdi-drain ng mga excess na mga ano natin, na mga voltahe for security purposes ng tao, na hindi sa may electric shock. Yan ang ano ng grounding. Mahalaga ang grounding sa mga establishment, building or mga planta man. Mahalaga yan. Sige guys, sana may natutunan kayo sa video ko ito. Ito yung grounding rod. Yan, grounding rod yan. Sa concrete pit. Ito, kailangan ito, may test point yan. Dito ka magkukunik, kung ka nang kukunin mo ano nito, yung earth resistance ng ano natin, ng grounding natin na nilayout dito. Sa isa kong video, may video ako doon kung paano tinesting ito yung grounding, tsaka kung paano kumuha ng resistance value nito ng ano, ng ano natin, ng grounding natin. Ito guys, yan pinakita ko sa video doon na ano, kung nilagyan namin dito ng ano, ng self screw, self drilling screw ang ginamit namin dito. Tapos ito naka-welding sa ito, yung naka-connect din sa dito. Yan yung ground yan. Napaka-importante yung grounding guys. Sana wag niyong pero pag sa iba mga bahay-bahay lang, wala nang grounding yan, hindi na gamitan yan. Pero pag sa mga standard guys, kailangan ng grounding. Ito, tandaan nyo, bare copper. Yan, walang hubad. Nakahubad na ano, yung walang balat. Tapos ito, kailangan pag dugtong mo rito, may balat na siya, ang standard copper na natin. Ito, may balat na siya pag pumunta sa equipment natin. Tsaka sa body ground ng equipment natin, kagaya ng panel, LV panel, ring main unit, at saka sa transformer natin. Ito sa body ground nito. Yan. Sana guys, may natutunan kayo sa video kong ito. Ingat kayo lagi kung saan kayo naroon. Paalam.